sa pag-aalaga ko ng manok. Sa lahat ng multivitamins, antibiotics, pangtanggal sa mga kung ano-ano mga hindi pwede sa manok mga kabrid. Lahat mga kabrid, ang laking tulong ng oregano. So tara, samahan niyo ako. Ipakilala natin ang ating mga manok kasabay ng prosesong ginagamit natin at ano-ano ang mga naging hitsura and development ng ating mga manok sa paggamit ng oregano since day 1 nag-aalaga tayo. Bakit oregano? Bakit hindi na lang mag-vaccine? Tara, subukan natin explain yan sa inyo at mag-update na rin tayo sa ating munting manukan, mga idea at mga pamamaraan natin mga kapatid. So, mag-intro muna tayo. Let's go! Mga kapatid, oregano. Ipakita ko sa inyo ang kasalukuyang pagkain ng ating mga manok. So, i-express ko din ang mga pamamaraan ko, lalong-lalo na sa pagdating sa paggamit ng oregano sa ating munting manukan ng pag-aalaga ng manok. So, naging gabay ko mga kabrid, ang oregano mula itlog ng aking mga alagang manok. Sa broodcock ko mula day 1, mula sisiw, mula itlog nila hanggang mag 5 taon sila, 4 na taon mga kabrid, lagi kong ginagabayan sila ng oregano. Proven and tested ko na napakalaking bagay, napakalaking tulong sa kalusugan ng ating mga manok ang kasama nating maintenance ng oregano. So ako minsan once a week, twice a week, depende sa kalagayan ng aking mga manok. Lagi yung ginagawa. Hindi tayo nag-vaccine ng manok. Ang pag-aalaga ng sisiw, mula sisiw sa kanila, may 4 na klase ng vaccine mga kabid. Alam niyo yan, yung mga breeders ng mga farmers, yung mga malalaking farm, lagi yan talagang nagpapa-schedule pa sila ng pagpapabaksin ng kanilang mga alagang manok. Pero dahil dito sa akin, isa akong small backyard breeder at hindi lahat ng katabi kong backyard marunong or may kakayahan ng magpabaksin ng manok. So tayo, marunong tayong magbaksin pero hindi natin ginawa kasi mayroong negatibong epekto para sa akin ang pagbabaksin. Alam niyo ng mga breeders na nakaka-apekto yun sa kapwa nila. Kailangan pag nag-vaccine si backyard na ganito, kailangan magpaalam yun sa kapwa backyard breeder or farm para kahit paano sila sabay-sabay sila mag-vaccine. Kasi nga ang negative epekto nun is alam niyo na yan. Kung nag-aalaga kayo ng manok or matagal na kayo about sa larangan ng manukan, ang vaccine mga kabrid ay isa sa napakadelikado, napakalaking tulong sa mga manok. Pero sa ibang hindi nakakagamit ng vaccine, mayroon siyang napakalakas na epekto sa ating mga alagang sisiw at manok mga kabrid. So ito, ako kabrid, kahit mag-vaccine sila dyan kabrid, hindi tayo basta-basta kabrid. Napapansin natin sa ating mga manok pero hindi basta-basta dahil ang manok natin ay inaalalayan natin ng oregano. So ang oregano mga kabrid, ang oregano po ay natural na antibiotic sa manok. Tinatanggal nito ang mga pagkabuo ng mga halak, sipon, lagnat ng ating mga manok. Hindi pa rin sila, pati sila nadadapuan basta-basta ng mga ganong klaseng sakit. Yung mga peste-peste, hindi sila basta-basta nadadapuan. And then yung sa gabi din, yung mga lamok kagaya niya, no? Ang manok kabrid, pag naghawakan ng manok, amuyin mo. Yung parang masingaw yung kanilang laman, yung kanilang mayroon silang amoy na pangmanok talaga, which is paborito ng manok, ng lamok mga kabrid. Yung lamok ba, napapansin mo ang mga manok na hindi maayos ang pag-aalaga mga kabrid, pumunta ka sa ibang backyard na yung papansin mo pagkagabi, flashlightan mo yan, yung palong niyan, lahat ng yan, nilalamok yan kabrid. Pero dahil sa oregano na ginagamit ko mga kabrid, kasi may amoy yun ayaw lang ng lamok nun. Dahil pinapakain natin yun sa ating mga alagang manok, ang ating oregano, ginigiling natin yun, sumisingaw sa katawan nila ang amoy. Hindi talaga sila dinadapuan ng lamok mga kabrid, lalo na pag nagpapakain ka sa kanila ng oregano ng giniling. Ako ang proseso ko is ginigiling ko ang aking oregano dyan sa gilid, ginigiling ko sa aking mga manok. Hindi ko sinasabing huwag kayong mag-vaccine kabrid, kasi napakahalaga ng vaccine, lalo na pag tama ang pagkakayari mo. Laking tulong sa kalusugan ng manok ang nagagawan mo ng vaccine ang manok mo. Sa akin, kahit gustong-gusto ko mag-vaccine, nagpaalam ako sa kapitbahay ko kasi kawawa naman pag birada ka ng birada tapos yung mauubos yung manok ng kapit backyard mo mga kabrid. So
hindi lahat marunong. So ako nagpaalam, respeto, and then syempre pangunawa dahil na mahirap na mag-breed. So paalam ako na pagkasundan, ay wag ka pre, wag kasi hindi kami marunong yan, tsaka ayaw namin yan, ganito yan, napakadelikado niyan. So ang ginawa ko, humanap ako ng alternatibong paraan, kagaya nito kabrid, oh. Ayan, ano yan, malunggay, pinapalaki ko yan, galing pa yan sa bundok kabrid. Ang dami ko nang tinanim dito ng barangay, siguro kung mga, kumbaga sa sandaan na puno ng tinusok ko dito, kung saan pa ako makuha. May mga ugat-ugat pa, may mga puno-puno pa, gaganito pa klaseng gabinti na hindi talaga magtubo-tubo ba. Katagalan na lang, hindi man ako susuko kabrid, hindi ko masukuan yung mga tanim lang, tanim, ubuti na lang kabrid. Ayan, ang ginawa ko dyan kabrid, hindi ko muna siya tinanim agad, inano ko muna siya, yung bang pinadry ko muna siya. Pagtingin kong dry na yung ilalim niya, saka ko na siya tinanim, mga 3 araw kabrid. 3 araw ko muna siyang pinatayo. Saka ko siya tinanim, and then ayan, may buhangin, yan kompleto. Tapos dinidiligan ko siya ng yung anuhan ng isda, yung lansa. Yan ang dinidilig ko. Tapos yung alam mo yung yung hilisa ng yung bigas. 'Di ba? Lilinisan mo ang bigas, yung tubig noon, yung parang gatas-gatas. Yun ang pinapaano ko diyan. Sa wakas kabrid, napakalaking tulong yan. Kabrid, halos bumibili ako diyan sa palengke. 20-30 para sa multivitamins ng aking mga alagang manok, mga kabrid. Laking tulong yung ganyan. Kahit hindi na nga tayo mag-vitamins kabrid, kita naman sa manok natin kung gaano sila kalulusulog gamit ang natural na proseso. Pero wag kabrid, kasi hindi lahat ng karanasan nyo is karanasan ko. Ito hindi ko sinasabi para gayahin nyo kabrid, na gawin nyo agad ang lagi ng oregano. May tamang yan, may tamang pagkilati sa manok kung kailangan nilang malapatan ng oregano. Ako ginagamit ko talaga, naging routine ko na itong kailangan ng manok ko. Ayokong nilalamok ang manok ko dahil ako din ang nahihirapan. Nagkakatol ako dyan, paisa-isang kitol niya magdamag. So mahirap. Kaya ang ginawa ko, alternatibo na isang natural na antibiotic, sakop lahat, yung damay lahat ng problema or maaaring hindi maganda sa pagmamanok, mga kabrid, nakukuha ng oregano kabrid. Ang natural na antibiotic na oregano is walang side effect yan kabrid. Hindi porke pag gumamit ka ng antibiotic na oregano is magagano, may something na mangyayari sa alaga. Wala pong side effect yan. Napakaganda. Alam mo tong ganito, yun ang ipipitas ko sa dahon ng oregano pack. Yung ganyan, yung kaya niya lang lunukin, ipapanuno ko yun kabrid sa kanila. Pag kinaumagahan, wala na yung lumuluha-luhang mata kabrid. Hindi pindi naman sa karanasan nyo, ako ganun ang ginagawa ko, nawawala. Minsan doon sa kapit bahay natin, doon sa pumupunta rito, nagtatanong, nagtitingin kung nagbaksing ba ako, kasi sila ubusan na sila doon. Ang ng tindahan doon, puro gamot ang bili kasi nga nagkapistihan nga. May panahon kasi kabrid, lalo na po ang panahon na magpapalit, halimbawa ito, sobrang tag-init, tapos magtatag-ulan na. Yung yung month na yon, naku, yan ang yun ang sa manok. Yan, nagkakaubusan yan. Yung nagpapalit ang panahon, halimbawa tag-ulan, tapos magtatag-init, diyan ang manok, magtutupian ang manok, maninibago sila, hindi na syempre yung klima, yung diyan ako nakakaranas ng panghihina ng mga manok. Pero dahil sa proseso natin, kaya pag ang sistema ng manok natin is mayroong mga natural na antibiotic, mga kabrid. So ayun, update tayo banda, pakilala ko ang mga manok natin. So malulusog na sila kabrid, mapupula, walang mga yan, walang mga tinutulungan ko lang yan. Halimbawa sila developing rooster, inaalalayan ko ng calcium lactate. Pag medyo maputla dahil naglulugon, inaalalayan ko ng mga B12, B50. Pag medyo kailangan naman nilang bumuka ang katawan sa hipo natin, inaalalayan natin sila ng Bilamil, yung pampabuka talaga. And then adjust tayo sa pagkain. Depende po sa obserbasyon mo, sa pagkilatis mo, sa karanasan mo ang pag-aalaga ng manok, mga kabrid. Kagaya sa akin, maigiging nagsimula ako sa walang alam. Ng sarili ko talaga. Manok talaga ang inaral ko, kabrid. Manok ang Hindi ako sabing magaling. Hindi, sabi nila maayos lang tayo, maalaga lang tayo, matutok lang tayo mag-alaga. Ang pag-aalaga ng manok is hindi yung
Mapakain mo lang ang manok, okay na. Lagyan mo lang ng multivitamins, okay na. Malusog na dapat yan kasi maayos ang, hindi ho. Kailangan tutukan mo ang pag-alaga. Kailangan parang anak mo, kabrid. Hindi ko sinasabing gayahin nyo. Pero para mas maayos ang pag-alaga nyo sa manok, mas tutukan nyo. Mas bantayan nyo. May 2 CCTV yan. May 2 aso. Dito natutulog sa labas. Itong CCTV, dito to nakatutok sa manukan. So, kagaya na, kabrid. Magdadalawang taon na. So, mula itlog. Nung sisiw pa ito siya, kabrid. Ayan. Kulay itim yan. Nung sisiw pa, akala ko, tuwang-tuwa ako, may mga itim na ako eh. Sana makakuha ako ng itim na lalaki, kabrid. Pag ganyan yan, batik-batik nga yan spangled. Nung nagpalit na ng balahibo, ayan na siya, alimbuyugin. Ayan. Pero okay na yan siya. Maayos. Puti ang kuko. Ito naman yung Boston sweater. Ayan. Ito maganda i-identify kasi nung sisiw pa lang gold na siya. Pulang linaw siya, nag-gold siya. Ayan. Straight comb siya. Mabait kaso mailap tsaka maingay. Maputak. Sasabi ito naman kapatid no. Ayan siya. Ito naman pabago-bago yung isip. Akala mo mabait, biglang gulat ka. Hanggang talaga yung kung tulog mong hipo-hipo ka ng medyo mahina-ina pang reflex mo bagong gising ka pa, wag yung unahin mong kasi tanggal talaga antok mo doon, kabrid. So, ganun lang. Maraming salamat sa patuloy na pagsabay dyan. Tama nga, pag-update lang tayo, pag-monitor sa manukan natin, and then sharing sa mga karanasan at idea. Sinishare ko ang mga bagay na ginagamit ko para kasi hindi lahat. Oo, sinasabi ko nga magkakaiba talaga ng sitwasyon. Pero may mga punto na ang pamamaraan ko is pwede po sa pag-alaga, lalo na pag backyard breeder ka. Hindi ko pero napakaganda ng oregano, mga kabrid. So oregano para sa kalusugan ng manok, para sa maintenance ng manok, mga kabrid, organic na pamamaraan, malaking bagay. Isa sa nagiging base ng aking malulusog manok isa dahil sa pagpapakain at pag-aalaga natin na may kasamang giniling na oregano. Malaking tulong. Uy, nagtitila ako siya. Magsi 7 months old na yan pero ganyan pa rin kalaki. Hindi kasi siya balahibuhin, kabrid. Yung mga sinibalang natin, puti, hindi sila balahibuhin. Pag inbreed na manok, mga kabrid, hindi masyadong balahibuhin. Kung ano yung makita mo, katawanan nila yun. Hindi kagaya ng mga crossbreed, balansyado yung hipo nila. Sa inbreed, kunti sila magbalahibo. So hanggang dito na lang. Maraming salamat sa patuloy na pagsabayan na hopefully po, mga kabrid, lagi lang po kayo nasa maayos na kalagayan. Ako tuloy-tuloy lang ako dito. God bless po sa inyo. easy for the rest of their lives.